Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayo dito. Tungkol naman ho ito kay Kibuloy, no? Magbigay lang ho tayo na ano dito. 1 hour ago ho ito. Kibuloy, now a fugitive, says NBI official. Pakinggan natin siya. Na sana si Pastor will turn to us. May mga lawyers na kinakausap namin sana na mag-surrender din. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. So, may time na i-ibigay sa Pastor? Within 10 days. No? Kasi the warrant of arrest has 10 days giving us to serve the warrant. So we are not sure that still here in Davao, but we are surely... Yan ang mabigat. We are not sure if he's still in Davao, but surely, we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng... Siya, mahirap-hirap yan, sir. Philippines? Where in the Philippines? Luzon, Visayas, Mindanao. Sige, tuloy-tuloy. Ng immigration, wala siyang... hindi siya lumabas ng country. So, ano sabi nila? Bakit sila sumuko? Because when they knew that they have already a warrant of arrest, and they don't want that they'll hide all the time. NBI ho ito ang interview na ito eh. While nakapende itong kaso. So they turned to us, just like yesterday, may dalawang nag-surrender. Pero nakausap pa nila si Pastor, sir? Ang sabi nila, this time, itong dalawang nahuli natin na nag-surrender, for past few days, hindi na nila nakikita. Gulo mo naman. Nahuli natin nag-surrender. Nag-surrender. Huwag man sabihin nahuli. Hindi nyo nahuli, nag-surrender. Tuloy. Nakakausap. Under the law, if you are not arrested, you are a fugitive, considered as fugitive from justice. Under the law. Eden has a creamy taste. Sabi niya, under the law, he is considered now a fugitive. Diba? Tingnan nyo lang turn of event na tinatawag ng mga boss. Dati, sabi niya, siya anointed son of God. Anointed, appointed, di maintindihan, di ba? Ngayon, all of a sudden, he is the fugitive son of God. Pero teka mga boss, alam niyo yung fugitive, mga takas di ba? Maayaw sumuko, mga ganon. Marami yung istorya ang isang fugitive. Although, sabi nga natin, lahat tayo, son of God, mga anak ng Diyos, di ba? Meron nga lang yung ibang mga sinasabi na napasok ng demonyo ang utak, kaya nawala na sa isa na nga yan. Ito, yun yung ibang fugitive, kaya ayaw sumuko. Wala akong pambayad sa abogado. Walang kasalanan, nadamay lang. Parang napagbintangan. Kaya ayaw nilang sumuko dahil wala silang pangbayad sa abogado. Kasi nabigyan na ho sila ng warrant of arrest di ba? May probable cause yung sinampa sa kanilang kaso. Wala ho silang pambayad ng abogado. Kaya ayaw po nilang sumuko. Mahirap lang sila, ganun. Ayaw ho nilang sumuko. Yun naman, meron naman hong mga iba nakakulong. Hindi pa nasisintensyahan. Although wala namang pampiyansa, kaya nandun ho sa kulungan. Kagaya itong mga sumukong nito. Itong mga kasamahan nito si Kibulog na to. Sumuko sila. May pampiyansa, 80,000 ang isa. Laya sila. May pampiyansa. Marami hong nakakulong sa kulungan na wala pa hong sintensya. Akusado pa lang. Kung walang pampiyansa, nandun ho sila sa kulungan. Ganun ho yan Kaya kuminsan, hindi na makatiis, tatakas. Mag-iisip ng mga takas. Di pag nagtagumpay sila, fugitive ang tawag sa kanila. Di ba? Takas. Babalik tayo dito kay fugitive son of God. Hindi ka na ngayon appointed, Kibs ka. Ikaw ay fugitive son of God. Sabi mo, di ba mga boss? Sabi niya, wala siyang kasalanan. Pinipersecute siya. So, marami siya sinasabi sa social media na yun daw mga nag-aako sa kanya, mga prostitute. Mga kung ano-ano pagsasabi niya, di ba? Doon sa mga nag-aako sa kanya.
na ganito, ganito. Oh. Ang problema, Kibs, akusado ka ngayon eh. Pinapatawag ka eh. Ayaw mo pumunta. Di ba? Sa Kongreso, sa Senado, ayaw mo. Gusto mo sa korte. Doon ka harap sa korte. Eh ayan, korte na yung nagbigay sa'yo ng warrant of arrest. Wala ka naman ngayon. Oh. Kung wala kang kasalanan, Kibs, ba't ayaw mong harapin? Anong problema mo? Ang bibigat naman ng abogado mo. Si Tupacio. Oh, ibig mo sabihin wala kang tiwala kay Tupacio? Oh, sa attorney mo wala kang tiwala? At besides, ang dami mong kwarta. Oh, doon lang sa Senado, Kibs, dapat humarap ka doon eh. Bakit? Si Risa Hontiveros lang ang kalaban mo ron eh. Halos lahat ka sa iyo eh. Amy Marcos, Bongo, Kimo, Bato, Tolentino pa rin yata, sa iyo pa rin. O, di ba? Ang dami. Bilyar, sa iyo pa rin. O, ba't ayaw mo humarap dun? Hindi ko naman ikaw maintindihan. Yung ganyan ginagawa mo, eh para ka ng aminado ka na may kasalanan ka, ayaw mo humarap eh. O, di ba? Simpleng-simple. Sinasabi mo, wala kang kasalanan, pinipersecute ka. Oh. Sabi mo, sa korte ka harap. Ayan, korte na. Wala ka na naman. Nagsisuko na yung mga bataan mo. 5, o nagpiyansa na. Ikaw, oh. Ano kinatatakot mo? Isa lang ang salita dyan. Takot kang humarap. Bakit ka natatakot kung wala kang kasalanan? Ang dami mong pera, ang dami mong abogado. Oh. Harry Roque, Topacio, ang dami mong abogado. Pwede mong kunin sa tax. Limpak-limpak yung pera mo. Ano kinatatakot mo? Hindi sa Kibuloy ah. Masyadong malabo yan ah. Siguro, hirap talaga rin kung minsan eh. May kasalanan ka, kaya mo ayaw humarap. Besides, ang nag-aakusa sa'yo, hindi naman ibang tao. Miyembro mo. Oh. Buti sana, ay sasabihin mo, inimbento, yung miyembro mo na imbento, hindi patunayan mo sa korte. Oh. Saan korte ka ba talaga haharap? O kaya, yun nga, sabi ko sa'yo, di ba, nun? Sabihin mo doon sa mga, sa'yo, pagdating sa korte, judge, baka hindi mo kilala. Ha? Hindi ka makakapunta sa langit kung hindi ka dadaan sa akin. Malay mo, matakot sa iyo yung judge. Ha? Ay, nako, Kibuloy. Ang bigat kasi ng binanatan mo, Brad. Ako, nung nakita kita eh, unang kita ko dito, tako, malaki tama nito eh. Labi kita ko, anointed son of God daw siya. Tsaka nakita ko itong magtalumpati ka ako, malaki tama na itong tao na to. Eh pero, nakapagpalago siya sa Davao. Davao pa, all parts of the Philippines, sa Davao ka nakapagpalaki ng ganyan, no? Ang galing ni Digong. Tuso yan si Digong, di ba? O, di ba? Paano ka lumaki sa Davao? Mabagsik si Digong sa mga manloloko, di ba? Tingnan mo yung mga war on drugs niya, ang dami namatay, di ba? O, di ba? Pero ikaw, hindi ka inano ni Digong. Niloloko mo yung mga tao. Ha? Imposible naman, Kibs, na sabihin mong pinaniniwalaan ka ni Digong sa mga pinagsasabi mo na ikaw anointed son of God. Eh, sabi ni Digong, who is this stupid God? Oh, edi, yung God nga, stupid, ikaw pa. baka sabi ni Digong, sino tong stupido na to na sinasabing appointed son of God siya? Hindi pwede maaring ganon. Sino yung stupido na yan? Patawag nga rito yan. Baka Oh. Tawag ka. Ano mo Ano ka ba? Diba? Imposible ho talaga, Senyor Wes, na maniwala si Digong dyan. Imposible ho yan. Na makapagpalaki ng ganyang kayamanan.
Saan ba nang galing yan? Sa Pampanga yata, di ba? Sabi, Pampanga yung galing. O di sana, doon ka nakapagpalago sa Pampanga. Sa Davao ka. Sa Davao ka pa lumaki. Yumaman ng todo, di ba? Kaya maraming question yan, mga pre. Kagaya yan. Mukhang patatawag na rin ito si Digong sa Senado. Yun na, yan. Ang kakaabang-abang yan. Wala na hong immune prone suit yan, si Digong, no? Marami hong katanungan talaga dyan, di ba? Ang isang gustong malaman dyan, sa dami-dami ng pwedeng gawing administrador, bakit ikaw pa? Ang dami. Tsaka mga friend, sabi nga, ito si Kibuloy na ito, bunsong anak ito sa Siam. Asan na yung ibang mga kapatid nito? Magulang nito nasan? Kamusta ang kanilang buhay? Walang ano dun Walang balita kung gaano nakayaman yung kanyang mga parientes, magulang, kapatid. Di ba dapat yayaman din sila dahil putres. Kanina, yung mga ari-arian ni Kibulog, talagang, yung mansion niya raw sa Las Vegas, mga nakatira, yung mga kapitbahay niya, yung mga talagang mga big time na artista. Di ba? Napakalaki yung question kasi talaga itong tao na ito, Kibuloy na ito. Malaking question. Kaya talagang, pero yun lang, Kibuloy. Ang akusasyon sa'yo, yun nga, konti lang naman. Human trafficking, child molestation, cash smuggling, o kung ano-anong maraming akusasyon sa'yo, di ba? Tsaka yun nga, yan ang bagong, hindi ka na si anointed son of God, ikaw na the fugitive son of God. No, mga friend. Yun, hindi ho porke takas ka Hindi porke, ayaw mo, yung bang nagtatago ka sa batas, may kasalanan ka na. Totoo. Karamihan ho dyan, yung nga, mahihirap lang sila, napagbintangan sila, meron silang warrant of arrest. Siyempre, ikaw man to, napagbintangan ka. Ba't ka magpapa-aresto? Tatakas ako man. Wala akong pambayad sa abogado. Hindi ako magpapahuli. Dahil ang hirap po ng buhay sa loob Not unless na talagang may kasalanan ka. Pwede. Pero wala kang kasalanan. Napakasakit po nung makulong ka nang wala ka namang kasalanan. Di ba? Wala ka naman pambayad sa abogado. Tapos yung nag-aakusa sa'yo, may pangbayad sa abogado. Kaya ka nga nalagyan na ng probable cause yung kasong isinampa sa'yo. Dahil yun nga, Diyan po yan, mga boss. Pero itong si Kibuloy, napakarami mong pera. Sinasabi mo na wala kang kasalanan. Bakit di ka humarap? Wala, alam mo, sa totoo, Kibuloy, walang rason para hindi ka humarap. Kung wala kang kasalanan. Unang-una, ikaw nga ang sinasabi mong appointed son of God. Panginoong Jesucristo, wala kang kasalanan, walang kapagod-pagod yung umaresto sa kanya. Meron pang lumalaban si Pedro, inawat pa niya. Ako lang ang kailangan ninyo. Ganoon! Ikaw sinusubo mo yung mga sumuko na yung mga apostolis mo. 5. Ikaw, ayaw mo pa sumuko. Ikaw talaga, Kibsu. Pero, mahirap talaga yan, Kibsu. Pero yun nga. Mabalik na. Isipin ninyo, mga boss. Kung hindi naging matigas ang ulo nitong si Bongbong at nagkabaliktad nga na si Sara Duterte ang naging tumakbong pagkapangulo, patay. Wala ho lahat ito senaryo na to. Wala po ito lahat. Lahat ho ito, wala. At sigurado ang mga in-check piyesta. Kung naging si Sara, naging Secretary of National Defense Department of National Defense baka wala na rin ganyan
Baka ibinigay na lang eh. Buti nga si Gibu pa naging tinanggihan pa rin siya ni Bongbong na ibigay sa kanya yung Department of National Defense. Kung hindi, todas na, di ba? Ay baka may kudita na ngayon. Oo. Baka nasipa na siya sa kanyang pwesto, si BBM. Kasi nga, hawak ni Sara yung Department of National Defense. Di ba mga boss? Kaya parati mong masasabi, no? God moves in a very mysterious way. Sino mag-aakala niyan, ano? Saya-saya nila, nangangampanya sila. Unitives! May ganaw ng pasal ni Sara, ganyan-ganyan. Tontuwa naman yung mga siraulo na, ay, ang ganda ng ng tandem. O ngayon, ano na? Diba? Ganun mo yun, mga friend. Nakakatakot, di ba? Kung nagkataon na hindi si Bongbong ang naging presidente at nagkabaligtad, si Bongbong ang vice-presidente, patay. Mother, pati daughter. Kasi yung pasabi ko nung nanalo yung Duterte Marcos, patay Pilipinas. Ubos. Hindi naman pala ganun na nangyari. Diba? Pero kung nagkabaligtad nga ako yan, si Sara nakaupo, patay. Totoo yun. Ayan nga, tignan mo. Ginagawa. Wala namang ginagawa. Iniwan ni Marcos, ginawa siyang caretaker ng Pilipinas. Yun, sumama sa rally. Pabagsaking si Marcos. Lord. Ano na ito? Yun lang yung Kibs. Pangatawanan mo na yan. Sabi ko nga sa'yo, malay mo, maideklara kang baliw. Baka sa psychopathic ka makulong, di ba? Ang pangatawan naman yan. Di ba ako kilala? Ganun. Sa akin, dadaan ang inyong mga kaluluwa bago kayo makarating sa langit. Kung hindi, sa impyerno kayo pupulutin. Sabihin mo kay Judge. Magkulab na po tayo mga boss. Shout out, Jet Ramos nak, shout out Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. And to your loving wife po at sa lahat ng mga sumusubaybay po. Salamat. Ladies Anita ulit Bakit yung hinuli nila? Bakit kailangang magbayad bawat isa ng penalty na tag 80,000? Big question mark. Ladies Anita ulit Sir Roque, si Bantag nag-guest kagabi ng hating gabi daw sa SMNI. Ayun, kay Vlogcaster Armandin. Napanood ko rin. Oo. Ay, ako. Mga yan Pag nahuli kasi maraming katanungan dyan, kay Bantag din na yan Oo. Kasi pumasok yan sa agreement Meron siyang pinasok Pumirma ng kontrata yan Tsaka yung hinukay-hukay niya doon sa Bulibid, nagagawin daw niyang mag-i-scuba diving daw yata siya. Maraming question yan Kaya hindi din susuko yan. Hindi naman, ang problema dyan, yung mga humuhuli, hinuhuli niyo ba? Ewan. Sabi na naman ng NBI hindi namin sigurado kung nasa Davao pa siya, pero sigurado nasa Pilipinas yan. Saan sa Pilipinas? Sakit tiyan ko sa inyo talaga. Oo. Federico Mandak, shout out. At least may nakakikitang aksyon ang gobyerno. Pero bakit NBI ang humuli? Anong ginagawa ng pulis? May kasama rin yata ang pulis, friend. Tsaka itong kay Bulog na to, dati, tinatakot nito yung mga bumibira sa kanya na kakasuhan yata niya. Sabi niya, parang malakas daw siya, marami raw siyang kilalang NBI. Yung dami palang kilalang NBI Hindi ka pa sumuko sa NBI. Kinatatakot mo, Kibs. Kalat ni Baya, shout out. Ladies Anita ulit Ang tanong, bakit may piyansa ang mga nahuli? Ano yan? Palalayain din nila? Hindi, piyansa lang sila, panandalian paglaya. Pero tuloy ang kaso, Ladies Anita. Kasi nga, yung kanyang kaso nila ay bailable.
Si Kibuloy, mukhang kaya takot siya. Kasi nga, meron siya siyang kasong non-bailable na malapit na rin lumabas. No? Yung qualified trafficking ba yun? Oh. Misael Edwin, shout out. Dahil pwede, bailable pa ang kaso sa Davao. Buti nga, bukas maganda yung vlog natin. Magbibigay tayo ng reaksyon kay Atty. Claire Castro. Ang tabangan niyan, maganda po yan bukas. 3JC Hope, shout out, sabi niya. Para sa akin, okay lang na may piyansa, mga yan. Kasi small fish in the ocean lang, mga yan. Kailangan madali yung big fish. Pag nahuli ang big fish, everything, Kibuloy will spiral down the drain. Totoo. Ubus yan. Pinakapagtaka eh. Sikat na sikat si Kibuloy, pero yung pamilya niya, wala. Asan ba yung pamilya? Asan mga anak, mga kapatid niya? Ang dami, di ba? Ang tala si Manny Pacquiao galing din sa mahirap si Manny Pacquiao. Tita mo. Sumikat si Manny Pacquiao, pero yung mga kapatid niya, pati tatay niya, pati si Junicia Pacquiao, tita mo, nakikita sa social media. Etong lahi ni Kibuloy, wala May nakita ba kayo na birthday ni Kibuloy, nandiyan yung mga kapatid niya, mga ganun? Wala, parang wala, di ba? Ewan ko kung mali ako, Tuloy natin. Federico Mandak, sabi niya. Baka sa bahay ni Digong yan, nagtatago. Marinig ka ng NBI. Alam niyang nasa matibay na fortress siya. Hindi kaya pasukin ng AFP. Ano kayo? Hello? Your guess is as good as mine, my friend. Ladies Anita ulit, Sir Roque, ang makakahuli lang dyan kay Kibulok ay ang US FBI. Hindi niya matatakasan bakit kung si Bin Laden nga, nasa ilalim ng lupa, nagtatago, nakita sabay binaril. Tingnan natin kung hanggang saan yan magpagtatago niyan si Kibulok. Kaya na kasi magtago, Kibulok. Ang dami mong abogado Wala ka bang tiwala kay Topacio? Ganon yun Kaya ayaw mong sumuko. Takot ka dahil wala kang tiwala kay Topacio. As simple as that. Diba, Topacio? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa iyong may bahay. God bless your home. Salamat. God bless, Raul Villanada. Ladies Anita ulit, Maraming salamat, Sir Rox, sa good topic na tinalakay mo po sa aming lahat ngayong gabi. Good night sa inyo po ng loving wife mo po. At salamat at sa lahat ng loyalist na araw-araw sumusubaybay sa masayang programa mo po. Stay safe and God bless po tayong lahat. Kita-kits tayong muli bukas ng mga Warriors, Sir Roque. Kalatni, good night din sa'yo. Sweetest of dreams, sabi ni Kalatni. Sumagot siya kay Ladies Anita. Raul Villanada, wala hausyaw ang mga aaresto dyan kay Kibulok. Sa video na lang, parang walang gana na magtatrabaho ang mga pulis Davao. Wala, talagang wala. Bakit mga boss? Gusto nyo bang makita parang yung panahon ni Digong? Yung pag-aresto, pagbibigay ng warrant kay Paruhinog? Iba yung Espinido Tsaka, di ba? Nabigay yung warrant. Kaya patay si Paruhinog. Gusto nyo ba makita yung mga kagaya nung binigay doon sa Abuera Mayor ng si Espinosa? Nakakulong na yun. May warrant Diserve yung warrant sa kulungan. Lumaban, patay. Hay! Raul Villanada ulit Sa mga tuwid pala, napamunuan ang Pilipinas ng mga may tama sa isip. Kumpleto nga ang casting ng sinakulo.
Mismo, Raul, mismo. Oo. Kala ko, hindi makakatapos ng 6 na taon, pero marunong si Digong. Oo. Inalagaan niya ang military kasi nasa kanila pwedeng magkudita. Hawak nila ang baril, di ba? Okay, binusog niya. Doble, sweldo niyo lahat. Sige, kill. Sagot ko kayo. Sabi niya yan. Raul Villanada ulit to. Totoo yan. Pag nakialam ang tadhana, walang makakapigil. At taga naman ilalagay sila mali. Wala nang makikitang tama sa kanila. Dito shout out Sir Rox, malabong mahuli yan si Pacquiao. Madulas yan. Malakas ang nasa likod niyan. Yan, sumagot tuloy si 3JC. May mas malakas pa dyan sa likod ni Gibbs, si God. Oh, mismo. Marilo Pabianak, shout out Amen, sabi niya. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Ayan, anong masasabi nila Robin, Amy at Bato na dapat nasa tamang forum daw kuno at hindi Senado ang magpapakulong daw dito kay Kibuloy na manyakis. Isa pa, di naman papahuli yan si Kibuloy na yan. Siyempre, Davao yan. At mga Duterte ang hari dyan. Nakatimbre na yan. Kaya wala na yan dyan. Hindi, baka nandyan lang yan. Wala na. Sinong kung nasa mansyon ng mga Duterte, papasok kayo? Kasi pag umipa siya ng lugar, baka siya madampot. Kung nandyan lang siya sa Davao, he's in good hands with Dutertes. Lorna Vélez, shout out. Pinagtatawanan lang ni Dutertaning, naghahanap kina Bantag at Kibuloy. Totoo yan. Elizabeth Iscare. Dagdag comment ko pa po, Sir Rox, sa mga ari-arian ng manyakis na yan. Dapat dyan, kumpiskain lahat yan at ipamigay at ibigay sa mga inapi niya at inabuso ng sexual para magtanda ang mga ganyang klaseng tao na dapat di pamarisan at ibigti ito ng patiwarik. Patay tayo dyan. Wala nga nakakay nakakay Cat Gray, shout out. Sabi niya, napanood ko na yan. Nagkukumpulan lang sa gitna. Maghalughog naman kayo, mga sir. Lagyan nyo ng patong sa ulo para yung miyembro niyan mag-uunahan ituro yung Diyosang impostor na pastor nila. Si Kibuloy pa lang yan, Hindi nyo pa mahuli-huli. Ano pa kaya yung laban sa West Philippine Sea? Pulis patola. Patay tayo dito, galit Dapat lang pala ibuli kayo ng mga Chinese dahil kitang-kita mga lampa kayo. Binobomba na kayo ng tubig, nagsisipagtago lang. Pinaglalaruan lang kayo ni Kibuloy. Siyempre, papapasukin kayo sa mga gwardiya dahil alam nila wala doon ang leader nila. At pagkatapos, anong gagawin ninyo? Yun ang tanong. Parang bantag lang, hinahanap sa Caloocan. Pagkatapos, sinabi nung katiwala na ilang buwan nang hindi doon umuwi. Tapos wala nang follow-up. Kaya napanood ko na yan. Ikaw lang ba? Panood ko na rin to, kala mo Arnie Aquino, shout out. Hindi na bago yan, parang Tebes lang yan. Nahuli mga utusan at si Gibbs walang pulis na makakakilala dyan. Pogi gandang gabi po. Di ba? Ted, shout out Ted. Maraming naniniwala ka, Roque, sa pag lumapit ka kay Kibuloy ay mapupunta ka sa langit, pero mas marami ang naniniwala sa milagro ni Kibuloy. Pag lumapit ka sa kanya, ang iba ay nagkakaroon ng pera at karamihan naman sa mga politiko ay nananalo sa eleksyon.
O, di ba? Tonic. Shout out, Tonic. Tama ka, Karox. Hindi makahuli si Kibulok. Mga mahihirap lang ang kaya ng mga inutil na pulis at NBI. Galit si Tonic. Librado Ludovico, shout out ah. Hay nako, hindi pa uhuli ng buhay yan si Pacquiao, Kibaliw. Pareho na siya ni Bintog, Bantag, ewan. Yun nga. Len Rapolo, shout out ah. Nasa bunker yan si Buloy. May underground shelter yan. Sa laki at daming properties, imposibleng walang secret bunker yan. Siyempre, oy. Sumagot na naman si 3J Show. Check yan, pero yakang-yaka yan ng intelligence ng US. Pwede siyang makapagtago dyan for as long as possible, pero when God works in His mysterious way, mahuhuli yan. At yan siguradong sigurado ako. Ang tanong, friend, kailan? Yun lang yun, di ba? Pero sana, di ba? Mas madali, di ba? Para hindi na magtagal. David Allen Mendoza, shout out. Hello po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Wala, mahihirapan po na mahuli si Kibs. May sa taga-bulag si Kibaliw. Kasi tatapalan lang ng pera mga mata ng naghahanap sa kanya, di na siya makikita. Taga-bulag ba tawag doon, David? Kala ko taga-pera. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangog, shout out sa inyo mga friend ha. Eman Escalona nak, shout out ha. June Lagon, my friend, shout out. Pastor June Lagon. Sabi ni Friend Shervin, si Rox, anong ganapan na naman yan, ha? We, sino huhulihin? Matinik na matching. Naku naman, Sir Rox. Sino po ang gumawa ng script na yan, ha? Hinuhuli ko naman, Friend Shervin, hinuhuli, hindi mo nakita? Malaking ko'y napalabas muli na naman po nating nasaksyan, mga kapatid. Pero sino po kaya talaga, Xerox, ang magiging bida sa tagu-taguan na yan po? Ano po? Ha? Anak ng galising aso talaga, Xerox? Naku, pag napalabas po nila yan at nahuli po talaga, maniniwala na po ako talaga, Xerox. Iba talaga pag mga taga Cavite. Ngayon ako. Ibahin niyo po kami at ang ating DOJ. Talaga pong malupit. Basta po nag-utos siya at nag-order na hulihin, kita niyo naman po. Ayun. Mga pakuyakoy-yakoy at pasipul-sipul lang ang mga hinduropot na kawatan. Tapos itong si Palos, ma-expect niyo na mahuhuli, Xerox. Lalabanan ko ng Sumbay on 1. Kung sino po makakahuli at makakapagpalabas kay Palos. Anak ng mga kurimaw naman talaga, mga sir. Ang tagal na dapat nahuli yan nung pag-alagala pa lang yan sa labas ng kanyang kuta. Ngayon, mga sir, ano sa palagay ninyo? Kibulok, where na you? Yuhu! Here na as. Huli na you. Mga yawang buwisit, kinam, maghabol kayo, gat gusto ninyo, walang lilitaw at sisipol-sipol pong malupit na kabuti. Maghabol po kayo sa Tambol Mayor, mga buwisit. Yun nga parang si Bantag, di ba? Pakabakabayo doon sa Baguio si Bantag.
Nung nandyan ni warrant of arrest, wala na si Bantag. Ganyan din yan. Ganyan. Napanood na natin to mga boss eh. Diba? Oh. Nagdadayang-dayang pa nga si Bantag doon sa Baguio eh. Sasayaw kasama yung mga igorot doon. Oh. Panginoon. Chupista Bunaan, Bunaaw shout out. Good evening po Kuya Rox at sa mga ka-Rocky Warriors. Yes, sana totoong nandito nga po ang ICC para matuldukan na ang ugat ng kasamaan. Sana. Matagal pa yan eh. Noel B. Matela, shout out. Si Rox, baka na-redemption na si Tubuloy. Redemption. Pero yun pa rin ang aming the easiest way sa problema mo, Kibs. Isang bala lang yan. Noel Matela ulit oh. Xerox, kahit di makulong si Tubuloy at si Digong, sira na ang buhay nila. Ang problema lang, yung naniniwala sa kanila, baluktot na yung mga naniniwala sa kanilang baluktot na gawain. Ang problema, Noel Matela, sa survey, mataas ang survey ni Digong, pakala mo ha. Tsaka si Sara, mataas ang survey. Anong pating mo? Lord. Rolando Gutay, shout out. Welcome to the club, Rolando Gutay. Sana pinuntahan nyo ang kwarto kung saan Lupit mo naman, Rolando. Sana pinuntahan nyo ang kwarto kung saan kinakamplog niya ang mga minor de edad. Shirley J. shout out Sana tuloy-tuloy na ang pagtugis kay Kibs at sa mga kasamahan niya. Buti naman at porsigido ang mga NBI na huliin niyang fake pastor na yan. Sinasabi ng hindi pang habang buhay ang kasamaan, may hangganan din ang lahat. Kaya masasabi ko lang, si God ang inyong katapat. Totoo yan, friend. Sammy AJ, shout out. Karox, mayroon akong naisip, bakit di natin palitan ang BRP ng Aircraft Carrier Enterprise imbis i-repair yung BRP, pakiusap sa USA. Pwede kaya yun? Mas maganda nga yan naisip mo. Sana pwede. Eto, sumagot si 3JC. Hoy, wag naman. May imbudo si Dots niyan. Saka ang BFF niya China. Iikot ang puwit nila. Totoo. Pero pwede di ba 3JC di ba? Pwede naman di ba? May katwiran si Sammy, di ba? Kung ako nga ganyan, di papasukin na lahat yung mga kakampi natin. Diyan na lahat kayo bahala, tignan natin, magbombahan kayo dyan sa West Philippine Sea. Ang problema dito sa atin para bang yung kapitbahay mo mayaman. Ikaw meron ka ring hindi ka naman masyadong mayaman. Pag lumabas yung mayaman, nakita yung kapitbahay niya babatukan na nila, papasukin yung bahay niya. Walang magawa. Ganun? Kung ako kakasahin kita bahay ko to, papasok. Maski pa mayaman ka, di ba? Ganyan ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ganun kasimple, di ba mga boss? Bahay mo, maski pa mayaman ka pumapasok ka na, tapos binabatukan mo pa yung may-ari. Di ba? China na to talaga, Hindi pa ba kayo nadala, Binaha na kayo, Di ba? Ang katagal nung na yun. Dapat kung naniniwala kayo sa Diyos,
sana ano na, nag-iisip na kayo, oo. Inulan pa ng ano to eh, yung hail, yung mga yelo, panood ko eh, inulan pa to eh, nilindol pa to eh. Ay pa rin huminto to, itong China na to. Maniwala kayo sa Lord, kay God. Okay, Buloy, ba't hindi mo puntahan nga pala si Xi Jinping? Nagbugok mo talaga, sa totoo lang, si Buloy. Napakabugok mo, sa totoo. Kalahin mo, angkinin mo yung pwesto na. Pero mas bugok yung naniwala sa'yo. Pero hindi ako naniniwala sa'yo, si Digong. Hindi ako naniniwala. Oo. Sa aming AJ ulit, Karoke, patay na si Kibuloy. Niliquidate ni Duterte para masolo ang property ng KOJC. Sample yan kay Julius Caesar, pinatay ng kanang kamay para masolo ang kaharian. Hindi pa siguro. Sa mo naman nabalitaan sa amin na patay na yan. Hindi pa siguro. Lord. Pero iba kasi nasa isip ko eh. No. Alam niyo, maraming tao na pag hindi na kaya ang problema, yun nga, isang bala lang ang solusyon dyan. Nangyari kay ano, di ba? Sino yun? Si General Reyes ba yun? Oo, yung pumunta sa puntod ng nanay niya. Tapos, nagbaril. Reyes yun eh, Reyes. Oo. No, tapos na, isang bala lang, di ba? Rodelia Alpilor, shout out. Totoo po yan, Sir Rox. Walang kalatoy-latoy para lang may masabi na may nagawa sila. Kakainis, sobrang bagal na. Yan lang po, Sir Rox. God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Sumagot na si TVJC po. Sige lang, kahit walang kalatoy-latoy, pagtadhana ang gumalaw, bantay lang kamo sila. Ano niya? Al-Ulalia, shout out Hindi nila mahuhuli si Kibuloy. Kung aatakihin yan at mamamatay tulad ni Sulweta, baka sakali pa. At pag FBI ang naghanap kay Kibuloy, doon ako maniniwala mahuhuli si Palos Kibuloy. Good day, Sir Rox at sa Kawarrior. God bless. God bless, Al-Ulalia. Sumagot si Reynaldo Gonzales. Malapalos ba Al-Ulalia si Kibulok sa dulas? So matirik ang manyakol. Mahuli yan. At simple lang paraan. Pag nakakita ka ng kunos at kabundukan, di malayong nag-ibang anyo na yan. Kung sawa, buhaya, hunyango, tikbalang. Ang kailangan dyan, hindi sa kulungan, kundi sa zoo. At kulungan di kuryente. Nanunuklaw kasi. Yun nga eh. Jab Alvaro, shout out sabi niya. Patunay yan, peki talaga yan si Kibuloy. Sobrang mahilig sa laman. Akala ko ba makapangyarihan siya? Nang bubudol lang talaga tulad ng inutil ng Davao na si Duterte. Nag-join na si Malibog na Kibulog sa club ni Bantag at Tebes. Sunod na si Mang Kanor. Kalat ni Bayaw. Good morning, Karoke. Banatan mo na, Karoke, sabi niya. Hello, Miss Akira Milus. May you have a pleasant day. Ingat, sabi ni Kalat Niyo. Shout out, Akira. Ano to? Kasenyor. Welcome to the club, Kasenyor. Bakit? As Rapi Tulpo, he will say, di sila marunong mag-serve ng warrant, kaya di nahuli si Pacquiao. Ba't nga ba hindi umiimik si Tulpo dito sa nangyayaring ito, ha? Nagtatanong lang, Senador. Jane Elo, shout out Jane Ella. Si Rox, may anak ba ang Diyos na nagtatago sa batas? Ito ngayon, sabi nga, kaya ito title,
The fugitive son of God na siya ngayon, ha? Yung mga alipores niya naaresto na pero yung may-ari kuno ng mundo is nowhere to be found. Nasa ibang mundo na siguro. Kakalat-kalat lang yan. Nandiyan lang yan. Jane L. ulit. Xerox, Gibbs can run but he cannot hide forever. Kung nasa ka, ilalim ng lupa na. Alam mo na ibig ko sabihin. You know what I mean? You know what I mean? Alin tayo shout out. Nasa kay Digong yan. Yun. Alin tayo ulit to. Si Halimaw na Digong, maniniwala dyan. Sabi nga niya, sa impyerno siya pupunta, kaya sumama na ang mga alipores niya. Pero, siguro, sabi ni, kaya papalakas si Digong kay Gibbs kasi nga pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo makapunta sa langit. Bugok. Hey! Pelabot, shout out. Palabas lang yan. Huli na yan. Maski NBI wala na ding tapang. Di tulad noon, basta sabihin NBI, takot ka na. Pera-pera na ang lahat. Ngayon, sabi niya, tinatawanan lang tayo. No more rule of law ang Pilipinas para sa mahirap na lang ang batas. Totoo yan, Pelabot pala to, pelabot. Yun ang pelabot. May G, shout out. Pwede din photo ops lang yung kunyari na serve ang warrant. Angelito Defensor, shout out. Moro-moro lang yan. Pwede. African Size, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Adoracion Di Maranan, shout out. Mirna Regalado, shout out sa inyo mga friend. Beats Rumingan. Kayla SKL Vlog, shout out. Aya Suleiman, nak, shout out Jaime Villapando, shout out. Sabi niya, lahat ng DDS traidor kayo sa Pilipinas at taksil sa bayan at salot. Pwede ba lumayas na kayong mga DDS sa Pilipinas dahil peke kayong Pilipino? Ipinagtatanggol nyo pa ang China. Lahat ng DDS na Pilipino, wala kayong karapatang manatili at manirahan pa dito. Oo. Roque, Panelo, Duterte, Bato, Aimee, Bongo, Tolentino, Jinggoy, Arroyo, si Rebillas, Villar, etc. Lumayas kayong mga ulupong. Layas. Mainit ang ulo ni Jaime Villapando. Kalat ni Baya ulit Nganga. Talagang mga nganga. Ang mga tulis na to. Doon ninyo kasi dalhin sa bahay niya. Doon nyo kasi dalhin sa bahay niya ng langit ang warrant of arrest na yan. At mahuli nyo si paring Apollo. Appointed son lang madulas. Patay tayo dyan. Marilo Pabian, shout out, sabi niya. Good noon po tayo at sa mga ka-warriors. Medyo po nagpakitang gilas ang new PNP chief. Kaya lang, kulang pa din po kasi nga, yung ulo, hinayaan mo ng makahulagpos bago tuluyang mag-aresto. Kasi talagang obvious na tila mga robot ang pulis Davao. Magkakadugtong talaga ang bituka ng mag-BFF. Kaya siguradong nakasecure muna ang fake pastor. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. Ingat po kayo. Napakainit ng weather sa Pinas. Totoo yan, grabe. Kaya ako parati ako nag-check ng BP ko Oo. Talking po about bantag. Bakit po ganun harap-harapan insulto na nakakapag-interview ang isang wanted ng batas? Kau naman. Magtaka ka pa ba? Pilipinas to, nak.
Ito ay Pilipinas. Marilo Pabian ulit. Relax lang. Kapaligiran ng kingdom kasi nakasettle na ang pakay ng aaresto. Reynaldo Gonzales ulit to. Mag-isang oras lang tayo. Alang ano-ano niyan. Ito na naman to si Reynaldo eh. Alang ano-ano niyan. Yung aaresto ni Kibuloy. Sasabihin lang, bakit kayo pasok ng pasok sa kaharian niya? At sasabihin, di ba sinabi ko na sa inyo na ako ang may-ari ng inyong kaluluwa at hindi kayo mapupunta sa langit pag di kayo nagdaan sa akin? Pwede Pwede mangyari yan Ito tuloy nga, baliw na nga Arlene Morales, shout out na ka. Tatay Rox, ang mahirap dyan sa naghahanap kay Pacquiao ay mga bulag at bingi po. Tayo dyan. Ganon. Cassandra Daisy, shout out sabi niya. Sabi? May tumpak na naman si Mr. Rox. Kung pinosti ninyo si Kibulok, di hindi kayo nga style bantag part 2. Agree ako. Hindi magpapahuli si Peking Diyos na rapist. At least, naibalik na kay Digonggong ang mga pinatago niya. Kawawang member ni Kibs. End up with nothing. Unless, magsabi na rin kayo na biktima kayo sa korte para may milyon din kayong danyos. Yun ang gawin nyo mga miyembro. Total, inumpisa na ng mga iba di tuloy nyo na, di ba? Nakahabol si user Sabi ni user, shout out user. Pag ganyan ang huhulihin, dapat dalhan ng tangke, digera, at isang jet fighter at helicopter na lima para makita talaga sa ground at sa itaas. Malamang yung mga huhuli dyan, natapalan na ni Pacquiao at Digongyo yung mag-serve ng warrant of arrest. Pwede yun. User ulit wala kayang patagang wala kaya pang tapalan yang mga manghuhuli na yan kay Manyak Kibuloy. Mahiya-hiya naman kayo mga nasa batas na mga pulis. Ipakita naman ninyo sa mamayan na talagang hindi kayo kayang bayaran at mahalaga sa inyo ang reputasyon ninyo bilang alagad kayo ng batas. Ilan na yung mga nagiging pugante? Si Bantag, si Tebes, ang tagal-tagal bago nahuli. Paano na naman pag yung mga Duterte groups ang huhulihin, di magbubulag-bulagan na naman yung mga otoridad? Ano pa nga ba, user? Ikaw naman. User ulit, dapat dyan sa ganyang mga tao na hindi sumusunod sa batas, gawin niyang ginawa ni President Erap, yung ginawa sa Abu Bakar. Ewan lang, kundi matakot yung mga hudas na ganyan. Dami user Sabi niya, dapat pag ganyan wala ng respeto, mga ganyan sa batas, tulad ni Bantag, Kibulok. Aba, PBBM, tama na naman ang bait-baitan. Insulto na yung ginagawa ng ganyang sa gobyerno ng bansa. Dapat mahuli ang si Kibulok. Bantag, grabe. Masahol pa yan sa mga NPA, sobrang galing magtago. Kasi naman, ginagamit ng mga ilan ang pagbubulag-bulagan. Magbulag-bulagan sa batas, magkamal lang ng pera, yung ilang nasa otoridad ng batas. Mismo. User ulit Ferdinand Edralin Marcos at Erap ang totoong legal
na nagpapatupad ng batas. User ulit. Sampal sa batas ng gobyerno yung ginagawa ng demonyong kibulok at bantag. Bakit hindi yan mahuli? Wala talagang pamamahirap lang talaga ang kayang-kaya ng batas ng Pinas. Nasa mapipera lang talaga ang may hustisya. Sinabi mo pa, user. Oy, mission accomplished mga boss, ha. Nakapag-collab na naman po tayo at yan. Hanggang bukas po muli. God bless. Dasal. Ay, nako. The fugitive son of God. Ka na ngayon, fuck you. Ha? Ginawa mo kasi. Pasensya ka sa buhay mo. Hanggang dito na lang po. God bless, mga friend. Ay, sana naging masaya kayo sa vlog natin ngayon. Muntik tayo inabot na 1 oras. Bukas po, maganda. Pilitin kong mas maganda o mas maaga. God bless. Good night, mga boss.